Oh, hello! Alam mo ba, sabi sa psychology, yung mga pinakamaliliit na bagay na ginagawa natin araw-araw, yun pala ang humuhubog sa kung sino tayo. So, dito, titingnan natin kung paano ang 5 super simpleng habits ay kayang-kayang baguhin ang lahat, mula sa energy mo hanggang sa disiplina mo. At lahat yan, nagsisimula sa isang napakasimpleng tanong. Naitanong mo na ba yan sa sarili mo? Yung feeling na parang kahit kumpleto naman ang tulog mo, paggising mo, pagod ka pa rin? O yung parang laging ubos yung energy mo para simulan man lang yung mga gusto mong gawin? Dito natin sisimulan i-breakdown kung bakit nga ba ganyan ang nararamdaman natin. At isa sa mga pinakamalaking sala rin dyan, lalo na para sa ating mga Pinoy, ay isang bagay na pamilyar sa atin, yung sumpa ng Ningas Gugon. Ito yung kalaban na madalas hindi natin napapansin at ito yung pinakauna nating kailangang maintindihan. Alam na alam natin to, 'di ba? Sa umpisa, grabe, sobrang ganado. Puno ka ng plano, ng excitement. Tapos after a few days or maybe a few weeks, parang unti-unting humihina yung apoy hanggang sa wala na. Anyari, bakit laging ganun? Ito na pala yung sagot, ayon sa psychology. Sinusubukan kasi nating baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Gusto nating mag-gym, mag-diet, matuto ng bagong language, maging organized, lahat ngayon na. Ang resulta, overwhelm. Sobrang bigat ng binibigay nating trabaho sa utak at katawan natin, kaya hindi na nakakagulat na mas madali na lang talagang sumuko. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang sekreto para talunin yan ay hindi yung malalaking bonggang pagbabago? Ang solusyon pala ay isang bagay na mas maliit, mas simple at sa totoo lang, mas effective. Ito yung sekreto ng 1% bawat araw. Oo, 1% lang. Ganun lang kasimple. Imbes na pilitin mo yung sarili mo na maging perfecto kaagad, ang goal mo lang ay maging 1% better, araw-araw. Halimbawa, magbasa ka lang ng 1 page ng libro, o maglakad ka ng 5 minuto, uminom ng 1 basong tubig pagkagising. Sobrang liit, di ba? Pero kapag ginawa mong consistent, dyan nagsisimula yung totoong magic. Actually, may pangalan niyang konsepto na yan sa Japan, Kaizen. Isa siyang philosophy ng tuloy-tuloy at maliliit na improvements. Ang idea ay hindi ka gagawa ng isang malaking revolusyon sa buhay mo. Instead, magsisimula ka ng isang tahimik na evolusyon. Unti-unti, pero sigurado. At may science pala sa likod niyan. Sa bawat maliit na step na nagagawa mo, nagre-release ng dopamine yung utak mo. Yun yung feel-good chemical natin. Dahil dito, ang signal na natatanggap ng utak mo ay, uy, kaya to, achievable to, kaya hindi siya nagsha-shutdown sa takot o sa pagod. Basically, para mo na ring hinahack yung sarili mong motivation system. So okay, game! Saan tayo magsisimula? Bago pa man ang katawan, unahin muna nating i-train yung pinaka-powerful na tool natin, ang ating isipan. At ito ang unang habit, matutong mag-obserba bago kumilos. Tingnan natin yung pagkakaiba. Dito sa kaliwa, yung reaksyon, yan yung padalos-dalos, maingay, impulsive. Halimbawa, nakatanggap ka ng email na medyo critical, tapos reply ka kaagad, galit. Sa kanan naman, yung tugon o response, yan yung pinag-isipan, malinaw at kalmado. Practice yan sa Japan, tumahimik muna, obserbahan yung sitwasyon bago ka magdesisyon. Kapag ginagawa mo to, pinapalakas mo yung tinatawag na cognitive restraint. Yun yung parang muscle sa utak mo na nagsasabing, teka, preno muna, isip muna. Ang ganda ng resulta niyan, mas nababawasan yung mga impulsive na pagkakamali at mas nagiging kontrolado mo ang emosyon mo. Hindi ka naalipin ng biglaang bugso ng damdamin. Okay, so nasimulan na nating i-train yung isip. Ngayon naman, oras ng pakinggan yung sinasabi ng katawan natin. Kasi madalas, andito talaga yung mga susi sa energy o sa kawalan nito. Unahin natin ang tulog, kasi ang sikreto pala dyan hindi lang sa haba, kundi sa timing. Ang utak natin dumadaan sa 90-minute sleep cycles. Kung nagising ka sa gitna mismo ng isang cycle, doon mo mararamdaman yung sleep inertia. Yung parang lasing ka sa antok, groggy. Para maiwasan yan, i-target mo yung 7.5 or 9 hours. For example, kung 6 a.m. ang gising mo, matulog ka ng 10:30 p.m. para sa 7.5 hours or 9 p.m. para sa 9 hours. Magigising ka sa dulo ng isang cycle at ang sarap sa pakiramdam, promise. Pangalawa, sa pagkain naman, sanayin natin yung interoceptive awareness. Ang ibig sabihin lang niyan ay pakinggan yung signals ng katawan mo.
Sa Okinawa, Japan, may habit sila na huminto sa pagkain kapag ramdam na nilang 80% full na sila. Hindi na nila hinihintay na sumakit yung tiyan nila sa sobrang busog. At bakit to sobrang importante? Una, iniiwasan nito yung emotional eating. Pangalawa, binabawasan nito yung stress sa digestive system mo. At ito yung pinaka-importante. Kapag hindi overloaded ang katawan mo sa pag-digest ng pagkain, mas maraming energy ang natitira para sa utak mo, kaya mas malinaw at mas mabilis kang makapag-isip. At itong pangatlong habit para sa katawan, grabe, baka ito na yung pinakasimple sa lahat, pero yung epekto, game changer. 10 minuto lang, sa ilalim ng sikat ng araw, tuwing umaga. Isipin mo, parang reset button yung sikat ng araw sa umaga. Ina-activate nito yung serotonin para sa mas magandang mood at focus. Nire-reset din nito yung internal clock mo. Parang sinasabi sa utak mo, "Hoy, umaga na, oras ng maging alerto." Ito yung pinaka-natural na paraan para magising nang hindi kailangang umasa sa kape. Ngayon, baka iniisip ko, ganun lang ba talaga kasimple yan? At ang sagot ay isang malaking oo. Kasi ang tunay na pagbabago hindi pala nagsisimula sa isang malaking pagsabog. Nagsisimula ito sa paunti-unting pagsindi ng maliliit na spark. Sa labas, mukha silang maliit. 1% improvement, pag-obserba, tamang tulog, 80% na pagkain, konting sikat ng araw. Pero sa loob, yung epekto niyan parang domino. Dahan-dahan itong binabago yung wiring ng utak mo, pinapalakas yung disiplina mo, at binubuhay muli yung energy mo. So yun na lang yung tanong. Handa ka na bang unawain kung paano ba talaga gumagana yung sarili mong isip at katawan? Huwag mo na lang basta iscroll to. Huwag ka lang basta tumango. Simulan mo. Dahil ang pag-intindi sa sarili, yan ang pinakaunang hakbang para baguhin ang buong buhay mo.